Okay. Um, Quick video lang. Sasummarize ko na lang lahat ng mga nangyayari sa mundo natin. Kasi I'm very historic enthusiast. So, alam ko yun ang mga nangyayari currently sa war between Israel and Iran. Tapos kakampi ng Israel is yung Amerika. Ayoko masyadong i-consume yung time niyo. So, papaigsin ko lang itong isa-summarize lang natin para maging updated tayo sa current situation. Kasi maraming mga changes na nangyari and there's a good news as well, especially para sa mga Pinoy. So, pumusbong yung gera ng Iran sa Israel. Kakampi ng Israel is yung Amerika. So, pinagtutulungan nila yung Iran and now marami na nangyari sa gera. Naubusan na sila ng weapons. To be honest, hindi lang nila dinidisclose. Naubusan na sila ng weapons. Niyayabang pa rin ni Donald Duck na kaya nilang pulbusin ng Iran kahit hindi naman totoo. Ang totoo is naubusan na sila ng weapon para pulbusin ng Iran. Hindi lang nila dinidisclose yan. Puro kasi nungalingan lang yung binabato ni Donald Duck sa media. Siyempre, pride ng Amerika yun eh. And at the same time, Iran is one of the most powerful Middle East country when it comes to war, and they are actually prepared for war kasi yun ang history ng bansa nila. Kailangan nilang protektahan yung bansa nila. So they are prepared for whatever happens, which is nakita naman natin, namatay lang yung prime minister, or they called it second to God. That's how they treat si Khamenei, kung di ako nagkakamali, yun ang pangalan niya. So after those war, ngayon kahapon, nangyari kahapon, nagkaroon ng peace talk. Hindi naman actually peace talk eh, ceasefire for 2 weeks. Kine-claim ng Amerika victory daw to, na nag-agree yung Iran, at ang Iran naman is they claim it as victory over United States. Pride kasi ng bansa nila yan eh. Lalo na si Donald Duck, nako, puro yabang yan, sa totoo lang. Kaya ang marami siyang supporters, and at the same time marami na rin supporters niya tumalikod kasi nga dahil sa ginagawa niya. Wala na siyang hindi na siya makatao. Pati mga inosente dinadamay niya. Yun ang ginagawa niya sa Iran. And at the same time, etong Iran kasi, they are after Epstein's file na disclose, and nagkaroon sila ng access doon sa Epstein's files na yon, na merong file doon si Donald Duck na inabuso niya yung isang 7 years old na babae. So ganun yung pinaglalaban nila ngayon, kaya ang Amerika is patuloy na tinetreten. Hindi lang, alam mo nyo kasi pinako-cover na lang nila yung Strait of Hormuz, pero ang totoong issue behind that is hindi naman talaga oil. Natural magkakaroon ng effect yung sa oil kasi gera yan, Middle East yan eh. Pero pagdating sa the real issue behind it, Epstein files, na merong file doon si Donald Duck na inabuso niya yung 7-year-old na babae. I don't know kung whatever is the result, kung nandiyan pa kung buhay pa ba yung inabuso niya or hindi na. Wala na tayong further information. So right now, dahil sa nangyayari sa gera, tumataas yung mga bilihin, tumataas yung presyo ng langis, gasolina, ng gas, maraming apektado. Pero the good news is Iran is still opening the Strait of Hormuz para sa mga piling bansa na pwede nilang padaanin or gusto nilang padaanin, aside from America and Israel. And after the ceasefire na napagkasunduan, right after the ceasefire, 2 hours after the ceasefire agreement, nagpabomba ulit tong Iran sa Israel. So hindi natin alam, hindi pa ako nag-check ng media ngayon kung ano naging resulta nun. We'll check later.
Pero the good news is one of the isa sa mga ship na inalaw ng Iran is makadaan is yung ship ng Pilipinas na makadaan yung crude oil ng i-deliver sa Pilipinas. That's one good news. And one more thing, even though ganun yung nangyari, we're still expecting na tataas pa rin yung mga bilihin, hindi yan agad bababa, at maraming apektado dahil sa crude oil shipment. And then we're not praying for something to happen or worst thing to happen, pero syempre we need to be prepared. Maraming apektado, hindi lang langis, pati yung mga shipment ng mga pagkain, tataas yung bilihin. So let's be prepared when it comes to alternative foods. Huwag tayong masyadong mag-expect sa bigas, huwag tayong masyadong mag-expect sa gasol na ginagamit natin. Kung kaya naman natin ng alternative na luto muna sa kahoy, pansamantala, go. Magluto muna tayo sa kahoy. Ganun talaga. Wala namang may gusto na nangyari. Si Donald Duck lang talaga nag-push ng gulo na yan. Tapos ang pinang-cover nila sa media is yung Strait of Hormuz. Pero ang talagang tinatakpan nila dyan is yung Epstein files ni Donald Duck na meron siyang inabuso na 7 years old. Yun nilalabas ng Iran, tapos tinatakpan nila sa global media. Kontrolado ni Donald Duck at ng Israel ang global media. Kung ano ipapalabas, makikita mo naman din sa makikita nyo naman din yan sa Philippine Star, Inquirer, lahat ng binabalita ng US. Yun din yung ikakopy lang nila, ipe-paste lang nila sa Pilipinas. Ganun katuta yung mga, ganun pagiging tuta yung mga broadcasting company dito sa Pilipinas. Hawak din yan ng mga Amerikano. Saka siguro kung tatanungin nyo kung Iran o Amerika, kung saan ako kampi, Iran ako. Actually, mahirap magbitaw ng kahit ano pang impormasyon, pero wala namang harm effect ang Iran sa buong mundo Only America. Start from the history of Africa kay Gaddafi. Mula kay Gaddafi, pinulbos nila ang Amerika kaya nagkandaletse-letse ang pinulbos nila ang Africa kaya nagkandaletse-letse ang Africa. Tingnan nyo ngayon, Africa yung pinakamahirap na bansa. Kasi nung panahon na mayaman ang Africa, gusto nilang kontrolin kaya mas mayaman ang Africa. But that time, mayaman nga Africa, they're not prepared for war compared to US and Israel. They're always prepared for war. So pinulbos din nila ang Africa, kaya hanggang ngayon tuyo ang resources ng Africa. Ganun din ang ginawa nila sa Iraq kay Saddam Hussein. Lumili ko ang sinasabi nila doon, weapons of mass destruction, pero hindi totoo yun. Terrorism daw sa Iraq, hindi totoo yun. Si Saddam Hussein, isa sa mga gustong tumiwalag na mag-supply ng langis sa Amerika. Kaya lang ang Iraq, hindi sila ganun ka-prepared sa war. Mas prepared talaga ang US saka Israel pagdating sa digmaan. Kasi doon yun ang domination nila Kapag hindi kayo nagsabit, edi pulbusin namin kayo. Ganun ang style nila. So, tingnan nyo sa YouTube, meron pang history ni Gaddafi sa YouTube, uploaded pa yon kung anong taon yon. So, sinunod nila yung Iraq, sinunod nila yung Lebanon, kung di ako nagkakamali, Syria kasunod, tapos after ng Syria, ano ba yun, Yemen, yung Yemen kasi sa may yan hindi ako nagkakamali, Syria or Lebanon, hindi na ako sure. So sinunod nila yung mga ganung bansa na nagsusupply ng langis na ayaw sumunod sa kanila. Lagi nilang binobroadcast sa global media na terrorism, we're helping people to be free kasi may terrorism sa bansang yan.
Pero ang totoo, pinagtatakpan lang nila na gustong tumiwalag ng bansa ng mga bansa na yan na mag-supply ng langis sa Amerika dahil wala naman benefit sa Amerika eh. Puro yabang lang, puro pangako na wala naman nangyayari. Kaya matagal na yung mga Middle East country na yan gustong tumiwalag sa Amerika. Ngayon, i-question niyo na bakit yung Saudi Arabia, bakit yung UAE, bakit yung Kuwait is naka-tied up pa rin sa Amerika. Tuta na sila eh. Na-brainwash sila ng American people. Meron lang pinapadala ng mga soldier, meron pinapadala ng mga American Army sa mga bansa na yan para masabing pinoprotektahan sila ng Amerika. Pero kung sa totoo lang, kasi nga doon sila nakabuild eh. Nakabuild sila for war. They're trained for war. Kaya nga mas malaki yung benefit ng mga Navy, ng mga American soldiers sa Amerika compare mo sa ibang bansa. Kasi they are trained for that kind of certain skill. Saka yung mga armas nila talagang solid. Yun lang yung panlaban nila. So pag may bansa na ayaw sumunod sa kanila, pupulbusin nila. Kontrolado din nila media, palalabasin nila na itong bansa na to may terrorism. So tinutulungan sila ng Amerika. Lagi pinapalabas na ganun. Katulad sa Iraq, Syria, Lebanon, lahat ng ginera nila na bansa. Pati nga Greenland eh, hindi lang natuloy kasi mas naunang sumusbong yung gulo ng Iran versus Amerika at Israel. Pero balak din ni Donald Duck na i-take over yung Greenland. Venezuela nga tinake over niya eh. 'Di ba? Kung nabalitaan niyo 'yon. So going back to the situation ng Pilipinas, meron tayong good news, which is makakadaan yung shipment ng Pilipinas sa Strait of Hormuz para makapag-supply ng continuous crude oil. Expecting pa rin na tataas yung presyo ng mga bilihin ng gasolina, ng langis, ng gasol. Pero if something happens, hindi ako 100% guarantee when it comes to Iran. Ang Iran hindi magpapatalo. Totoo lang. Hindi yan susuko. Hinihintay nga ng Iran yung invasion ng US military. May binibitawan salita si Donald Duck na magkakaroon ng invasion sa Iran. Hinihintay ng Iran, hindi wala naman dumarating eh. Pati nga yung fight jet na sumabog, na napasabog ng Iran, hinahunting nila yung yung pilot eh. Diba? So, ganyan katindi yung Iran. Ganyan katikas yung Iran. They are willing to die for their country. And it is an honor for them to die protecting their country. Yun din kasi yung isa sa mga paniniwala nila sa relihiyon nila. So, regarding with the situation of Pilipinas, anytime soon, pwedeng maraming pagbabago. As much as prepared kayo when it comes to solar, or as long as prepared kayo when it comes to power source, kahit na pang electric pan lang, tapos alternative food, alternative sa bigas, kailangan meron kayong plano. Tapos alternative na pagkain. So yung mga gulay na hindi nyo pa kinakain, aralin nyo ng kainin ngayon. Pucha, pagka may nangyaring masama, wala tayong magagawa kundi maghanap ng alternative. So kung di kayo marunong magtanim ng mga halaman na gulay, simulan nyo na rin mag-aral ng magtanim ng gulay at magpalaki ng tanim na gulay. Tapos yun na yung magiging source ng pagkain ninyo. So
Ako personally, nagre-ready kami sa mga sa pagkakaroon ng power source. At least kahit pang-clip-pan lang para sa mga bata. Tapos yung alternative na pagkain kapalit ng kanin is kamote, patatas, kalabasa, pwedeng saging, pwedeng ube, no? So yung mga yun ang pwedeng alternative sa bigas. Tapos sa mga halaman naman or sa mga alagang hayop naman, pwede kayo mag-alaga ng mga manok. Yung cubs, madali lang alagaan yun. Kailangan lang may ilaw. Ilaw lang yun, tapos pagkain, tubig. Buhay na yun. Kailangan lang hindi siya tinitipid sa pagkain. So ang kaso nga lang, madaling lumaki yun, malakas sa pagkain. Tapos kapag malaki na, it's either kailangan ng katayin o hayaan yung mangitlog. Source na rin yun. Hindi mahirap palakihin yun, hindi mahirap alagaan. Kapag daytime, patayin yung ilaw. Kapag gabi, kailangan lang siya may ilaw. Ganun lang. So yan yung mga update na pwedeng mangyari. So hindi ako 100% guarantee na tahimik na